Sino rito aalis ka ng bahay, walang tao doon, maghahanap ka ng stranger sa labas at sabihin mo, ito yung susi ng bahay, mawawala ako ng 1 linggo, bahala ka na muna sa bahay ko. Pagkakatiwala mo ang bahay mo sa isang stranger na hindi mo kilala, bibigay mo susi? Hindi. Or kahit kakilala mo, ito si Pedro, drug addict to eh. Di ba kilala ko drug addict to? Oh, ito yung susi ko, kapitbahay mong si Pedro na addict. Pagkakatiwala mo bahay mo? Hindi. Kasi alam mo, hindi mapagkakatiwalaan. Maghahanap ka ng somebody na mapagkakatiwalaan mo. Yon ang stewardship. Si Lord naghahanap ng magmamanage at mapagkakatiwala niya. Remember this, God will not give you something that you cannot manage. Are you listening? Hindi ka bibigyan ng Diyos ng mga bagay na hindi mo kayang i-manage. Kasi ang hinahanap ng Diyos, yung mapagkakatiwalaan niya. Amen. Basahin po natin ito sa Book of Luke, chapter 16, verse 10 to 12. Andiyan na ba yung ating PowerPoint? Okay. Ang sabi po dito, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. O yan po palang stewardship na hinahanap ng Diyos. Kung sino daw mapagkakatiwalaan sa maliit, ay mapagkakatiwalaan sa malaki. Promotion comes to those people who God sees fit to be entrusted with much. Sisimulan ka muna ng Lord sa maliit. Kaya nga sa trabaho, bago gawing regular, may tinatawag pang probation. Bakit? Ano yung period of probation? Tinitignan muna, kaya mo ba yung trabaho? Sa probation, bibigyan ka muna ng maliliit na task. Diba? Hindi ka muna bibigyan ng mga sensitive na task. Bibigyan ka muna ng mga medyo madadali. Nung nakitang marunong, ay, kayang-kaya. Sige, gawin mo naman to. Di ba? Parang doon sa work namin, nung kami nagtatrabaho, nung may bago, sabi nung supervisor, bigyan mo lang muna nung isa na account, na isang file. Tingnan mo kung kaya niyang gawin yung isang file. Binigyan ko ng isang file. O, reviewin mo yung file niya, tingnan mo kung okay. O ano, okay ba? Ano, may konti pang ayusin. O sige, bigyan mo uli ng isa pang file. Hanggang sa sumunod, o sige, bigyan mo na uli ng 2. O reviewin mo uli. Ano, mas okay na. Ito na lang, nakalimutan niya. O sige, 2 uli. Hanggang bigyan mo na ng 5. Hanggang kahit 10 nang ibigay mo, kaya na. Bakit? Sinimulan sa maliit. Si Lord ganyan din. Tignan ko nga, bigyan ko nga ng 10,000 tong anak ko. Tingnan ko nga kung anong gagawin sa 10,000. Nako, hindi na manage ng maayos. Sige, 10,000. Hanggang ngayon, hindi ka makagraduate. Sino rito gusto mo gumraduate ka na doon sa hawak mo? Hindi ko alam kung anong tingin mo dyan sa hawak mo. Little ba yan or much? Sino rito naniniwala meron pang mas much na gustong ibigay si Lord? Okay, kaya lang, anong sabi ng Lord? Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Ang pagkakatiwalaan ng Diyos ng much, magsisimula doon sa very little. Amen. Titignan ng Lord yung very little na pwede niyang ipagkatiwala sa iyo bago kanya bigyan ng much. No, ang sabi rito, whoever is dishonest, naku, dishonest na to. Whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Ang hindi mapagkakatiwalaan sa 10,000, hindi mapagkakatiwalaan sa 100,000. Amen. Bili mo, 10,000 nga, hindi ka mapagkatiwalaan, 100,000 pa. Totoo yung Bible. Whoever is dishonest, kahit nga sabihin mo na, kung hindi ka mapagkatiwalaan sa 100, lalo na yung 100,000. Amen. Kung iisipin mo nga, 100 nga lang yan.
yung 100,000 pa mapagkakatiwalaan ka. Amen. So if you have not been trustworthy, tingnan nyo to kung hindi ka mapagkakatiwalaan in handling worldly wealth, yung yaman ng mundong ito, who will trust you with true riches? And if you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you property of your own? Paano ka bibigyan ng possession ng Diyos, yung ipinagkatiwala nga ng Diyos sa'yo, hindi mo maibalik sa Kanya? 100 binigay sa'yo ng Lord, sabi ng Lord, bigay mo lang sa akin 10%. Hindi mo nga mabigay yung 10%. Paano ka bibigyan ng sarili mong property? Amen. Titignan kasi talaga ng Lord kung anong ginagawa mo sa pinagkatiwala niya. Dito, may verse po dito sa Matthew chapter 25, there's a story here na mayroong isang master na siya po ay mayaman na lalayo siya, aalis siya for a while, at nung umalis siya, kinausap niya yung kanyang mga servant. Ang sabi niya rito, itong servant, itong master na ito, it will be like a man going on a journey who called his servant and entrusted, ano yung pinagkatiwala? Sabihin nga natin, wealth. Pinagkatiwala niya yung wealth niya doon sa kanyang mga servant. May 3 siyang servant. Sabi niya doon sa isang servant, ikaw, iiwanan kita ng 5. Pagyamanin mo yung 5 talent na bibigay ko sa iyo. Yes, master. Sabi naman niya doon sa pangalawa, ikaw naman, bibigyan kita ng 2. Pagyamanin mo yung 2. Yes, master. Yung pangatlo, sabi niya, bibigyan kita ng 1. Pagyamanin mo yung 1. Yes, master. Umalis na yung master. Agad-agad, sabi ng Bible, immediately the one that was given 5 talent goes to work. Inaano niya yung pera niya. And eventually, yung 5 naging 10. Yung isa naman na binigyan ng 2, he goes to work, at nung kanyang trinabaho, yung 2 naging 4. Yung isa naman na binigyan ng 1, sabi niya, naku, alam ko, mahigpit yung master ko na yan Ang ginawa, naghukay ng lupa at itinabi yung kanyang pera na nag-iisa. After a while, bumalik yung master. At pagbalik ng master, pinatawag yung mga servant. At nung pinatawag yung mga servant, tinanong yung binigyan ng 5. Ikaw, binigyan kita ng 5, ano nangyari? Master, trinabaho ko po yan. At ito po, ngayon ay 10 na. Yung binigyan naman ng 2, sabi niya, ikaw, binigyan kita ng 2. Kumusta na yung binigay kong 2? Trinabaho ko, master. Ito, yung 2. Ngayon ay 4 na. Yung isa naman, sabi niya, ikaw, binigyan kita ng 1. Ano nangyari niya? Hindi po nawala. Yung binigay niyo, inilibing ko, tinago ko. Ito na po yung 1 niyo. Galit na galit yung master. Ano ka ba naman? Dapat nilagay mo na lang sa bangko, tumubo pa. O nga naman. Kahit maliit, tumubo pa. Tinabi, hindi ginamit, hindi minanage ng maayos. Ano ang sabi ng Diyos nung master? Ano sinabi ni Lord na ginawa ng master dito sa verse na ito? Doon sa mga servant na minanage ng maayos yung pinagkatiwalang yaman. Anong sabi ng Bible? His master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been what? Faithful." Sabi nga natin yung word na faithful. Hindi sinabi ng Diyos na ikaw ay naging magaling, na ikaw ay madiskarte. Pero ang sabi ng master, kayo ay naging faithful. Ang hinahanap ng Diyos, hindi yung galing mo sa paghawak ng pera. Amen. Ang hinahanap ng Diyos, yung katapatan mo sa perang pinagkatiwala sa iyo ng Diyos.
Faithfulness is key element in stewardship. Kaya ang sabi ng Diyos, I will put you in charge of many things. Mas marami kang mapagkakatiwala sa iyo ng Diyos. Sino rito gusto mo mas malaki pagkatiwala sa iyo ng Diyos? Tanong lang, mapagkakatiwalaan ka ba doon sa maliit na ibinigay niya? Kaya yung iba hirap na hirap. Doon lang, sa maliit na binigay sa iyo ng Diyos, hindi ka mapagkatiwalaan. Makahingi ka pa ng malaki. Hindi ka nga tapat sa pagbibigay ng para sa Diyos. Hindi mo maibigay yung para kay Lord. Sabi ng Lord, anak, hindi ko naman hinihingi na maging magaling ka. Mamultiply mo agad ng mamultiply. Pero tapat ka ba? Faithful ka ba? Amen. Isa sa faithfulness na hinahanap ng Panginoon ay yung sabi nating word na discipline. Diligent dapat tayo. Ano ibig sabihin ng diligent? Pag sinabi nating diligent, tayo ay nagsisipag. Sabihin natin, sagot ng Diyos ang provision. Sabihin natin, sagot ni Lord ang provision. Pero sagot mo ang pag-work, pag-aayos ng mga pinagkatiwala sa iyo ng Lord. Amen. At yung trabaho mo, dapat galingan mo. Yung negosyo mo, galingan mo. Amen. Sino rito pinaghahandaan mo ang pagyaman na ibibigay sa iyo ng Diyos? Alam mo, hindi ka bibigyan ng Diyos ng possession kung hindi ka prepare to handle what He wants to give to you. Sabi ng Proverbs, basahin natin itong Proverbs chapter 21 verse 5. The plans of the diligent lead to, tingnan nyo sabi ng Bible, the plans. May plano. Sino rito may plano ka para sa finances mo? Sino rito may plano kayong mag-asawa para sa future ng family ninyo? Gusto mong pumunta sa next level Ang sabi ng Bible, the plans, may plano, diligent, pagsisipag, pagsusumikap, naglilid yan saan? Sa profit pag-asenso. So kung gusto mong pumunta sa next level, may pinagkatiwala sa iyo ang Diyos, ang tanong, anong plano mo? Hindi mo mamamanage yung pinagkatiwala ng Diyos kung wala kang plano. Amen. Parang ganito mga kapatid, kung ikaw sumusweldo ka, minimum wage, sabi mo ng 15,000 every month. 15,000 every month. Wala kang ginagawa. Pero every month, kukubra ka 15,000, 50,000. Mababago ba buhay mo? Bigla na lang bang may uulan dyan, okay, may 50,000 kang makukuha. Walang ganun. Yung 15,000 mo, kung gusto mong mabago, magpaplano ka. At yung plano mo, yun ang pagsusumikapan mo. Amen. Maaring ikaw lalagyan ka, humingi ka, manalangin ka. Alam niyo ang bibigay sa'yo ng Panginoon? Ang sabi ng Bible, God will give you the power or the ability to produce wealth. Sino ang magpo-produce ng wealth? Si Lord o ikaw? Titing ko, sino ang magpo-produce ng wealth? Si Lord o ikaw? Ikaw. Anong galing kay Lord? Ability and power. Ulitin ko yung verse. God will give you the ability, sa ibang translation, the power to produce wealth. You, ikaw, ang magpo-produce. Kaya mo mapoproduce, bibigyan ka ng Lord ng power. Bibigyan ka ng Lord ng ability. Amen. Hallelujah. Mahal, paano nga yung may kumakatok doon sa may door? Kaya dapat tayo, mga kapatid, very diligent tayo. O tanungin mo yung katabi mo, ano ba ang plano mo? Ano ba ang plano mo? Sino dito nagpaplano ka sa future ng family mo? Sa totoo lang, tayo naman, meron na tayong kahit papanong
plano. Amen. Sino rito nagpaplano sa pag-aaral ng iyong mga anak? Taas ang kamay. Yung mga anak natin, pinagpaplanuhan natin yan. Sino rito, alam mo, one day, may malilit na bata rito, one day ang mga yan, papasok yan, magiging senior high. Amen. Susunod yan, magka-college. Anong plano mo? Kaya ako, yung mga anak ko, kinakausap ko na yung mga yan. Sabi ko, anak, ito gagawin nyo. No? Sila Ethan, sila Daniel, ini-involve ko na sa business ngayon yan. Sabi ko, magkakaroon tayo ng home office. Sumama kayo, mag-aral kayo ng mga online. Si Ethan, nagte-training ng programming yan. Kasama sa planning namin yan. Ngayon pa lang, anak, mag-ready ka na. Para pagka-graduate mo ng college, may negosyo ka na. Amen. Kasi pag ang inisip mo ang isang bata, pagka-graduate employed, may kausap nga kami sa Nueva Ecija. Makausap namin yung nasa Nueva Ecija, mga nag-aaral doon, meron doon palang course na fishery. Pag sinabi mong fishery, tungkol sa mga isda, syempre, fish. Sabi nung mga estudyante, Pastor, alam mo ba, napakahirap nung course na fishery. Limang section daw yan sa umpisa. Habang patas ng patas bago graduate, isang section na lang, konti na lang sila. Sabi ko, napakahirap naman ng course. Oo, Pastor, grabe. Isa sa pinakamahirap na course dito sa CLSU. Kaya lang, sabi ko, may kaya lang. Bakit? Anong problema? Kaya lang, Pastor, pag graduate, ang sweldo, minimum. Ano? Sabi ko, pinaghirapan mo, 4 na taon, nag-aral ka, sunog kilay, sunog araw, kasi nasa fish pan o nasa mga dagat para mag-ano ng isda. At the end of the day, pag graduate mo, ang salary mo, minimum. Sabi ko, bakit sila nagpipishare Amen. Kaya nga yung mga estudyante, pagka nagtatanong sa akin, Pastor, ano ba kukunin kong kurso? Sabi ko, ano ba plano mo? Amen. Kung sapat na sa'yo, gusto mo pagka-graduate mo, minimum wage ka, tingnan mo, ano ba yung mga gumraduate ng college na pagka-graduate nila, minimum wage sila. Kasi according to your plan, doon lalabas yung profit. Kasi sabi niyan, the plan of the diligent lead to profit. Totoo naman. Kung ano yung plano mo, samahan mo ng sipag at tiyaga, magpa-profit yan. Kaya lang, anong klaseng profit ang gusto mo? Tanong, nakita na ba kayo ng yumaman sa pagiging empleyado? Alam mo, Pastor, 30 years na yung empleyado, kaya ngayon milyonaryo na. Meron bang ganon? Halos wala kang makikita. Yung nagsimulang, nagtrabaho, empleyado, kahit kumita yan ng 50, 60, hanggang doon, mayroong threshold. Amen. Kaya nga magplano ka. Kung sabi mo, ang plano mo, one day gusto ko maging milyonaryo. Ibig sabihin, gusto mong umalis sa pagiging empleyado. Amen. Kasi hindi mo makukuha yung plano mo na maging milyonaryo kung patuloy kang magiging empleyado. Bibigyan ka ng Diyos ng ability. Bibigyan ka ng Diyos ng power to produce. Kaya lang, dapat partner mo si Lord. Pag hindi mo partner si Lord, kahit anong gawin mo sa plano mo, walang mangyayari. So, mahalaga ba ang plano? Yes. Minsan kasi tayo, basta ako, nagtitiwala ako kay Lord. Anong ginawa mo? Tiwala lang. Wala kang plano. Sabi ng Lord, yung plano ng diligent, merong resulta So, si Lord nag-i-encourage ng pagpaplano. Amen. Pinaghahandaan natin. Halimbawa kami ngayon, Monday, magsisimula din yung home office. Pinagpaplanuhan namin yan. Di ba? Sinong kukunin natin? O sinong mga te-train natin? Anong training gagawin natin? Paano natin i-develop? O kami, umattend pa ako ng training, Monday to Wednesday, kami ni Ethan. Di ba? O anong focus mo? O Pastor, sa graphics ka, sa video edit. Pinagpaplanuhan. Amen. Ano ba mga kailangan? Hindi pwedeng basta-basta na lang. Kasi pag basta-basta lang, may kasunod. As surely as haze lead to what?
Poverty. Makinig kayo mga kapatid. Ang nagmamadali, yan ang naghihirap. Maraming mga Pilipino nagmamadali. Ano yung mga pinagmamadalian ng maraming Pilipino? Hindi mo pa nga kayang bilhin, nagmamadali kang bilhin. Anong gagawin mo? Salamat kay Home Credit. O baka may mga nanonood ng live or kahit anong mga credit sa baka sabihin na Home Credit, baka pinagkakaisan. O Skyro, ano pa bang mga nandyan? Salmon, or kahit anong mga credit. Hindi mo makakaya. Binili mo na. Kaya ako sabi ko, ito yung magiging encouragement ko sa lahat ng Christ the Rock family. Ako ron po, kasama ako dyan. Kasi nung pagkagaling po namin ng Butuan, tama po ba yung pagkabigkas ko, Butuan? Ayan. Na-realize ko, totoo nga, tama sila. No to utang. Kami po, mahilig din kami mag-home credit. Kaya sabi ko, mula ngayon, huli na yung huli naming home credit. Magbabayad na kami. At mula ngayon, hindi na kami. Pag may bibilhin kami, cash. Pag iipunan namin, kung gusto namin bilhin, ika-cash. Nakakita ka doon sa kapitbahay. Ang laki ng TV, ang ganda, ang linaw. Magkano ba yan? 30,000. Ay, ang mahal pala. Sa home credit, 2,000 lang yan monthly. Ang mura lang pala. Kaya ko yan, 2,000 monthly. Ngayon nag-o-offer pa ang home credit. No down payment. Sarap pakinggan. Ikaw naman nagmamadali. Hindi mo pa nga kaya. Kasi kung kaya mo, dapat may hawak ka. Amen. Nagmamadali ka magkaroon ng malaking TV. Bumili ka. Napako ka ngayon. Every month, nagbabayad ka 2,000. Nag-i-interest pa yan. Kaya sabi ng Bible, yung mga nagmamadali, yan yung mga napupunta sa poverty. Tingnan mo, yung mga nagmamadali, hindi muna pinag-iisipan, hindi pinagpaplanuhan, may nakausap lang, alam mo, kikita ka ng malaki rito, magbigay ka lang ng 10,000. Ayan, nai-scam. Alam nyo ba mga nai-scam, yung mga nagmamadali? Minsan may mga lalapit sa amin, Pastor, ganito lang, ganyan. Okay, sige, titignan ko. Tapos pag ko sabi ko kay Pastora, scam yan. Malaman-laman nga namin, scam nga. Huwag kang magmadaling yumaman. Amen. Baka ka ma-scam. Don't haste. Huwag kang magmadali. Magplano ka. Mahalaga ba ang pagpaplano? Yes. Ang nais ng Diyos, tayo ay magplano. Why? Kasi dapat tayo ay maging tapat sa ating Diyos. Again, the requirement of God is faithfulness. Ano sabi ng Corinthians chapter 4, 1 Corinthians chapter 4 verse 2? Now it is required. Sabi mo nga, required. Requirement ng Lord sa good stewardship. Ano yun? That those who have been given a trust must be proved faithful. Nire-require ng Lord yan. Na pag ikaw ay pinagkatiwalaan na niya, titignan niya, mapagkakatiwalaan kaya to. Di ba? Faithfulness. Tanong ko, ang 10,000 ba, malaki o maliit? Depende sa kausap mo yan. Amen. Kasi yung kumikita ng 3 million a month, ang 10 million, hindi yan malaki. 10,000, 10 million no? 10,000, hindi yan malaki. Amen? Bakit? Nung pumunta kami sa Butuan, may mga leaders ng church doon, pinapakain yung kanilang mga disciples, mga 20 to 30 disciples, every week sa Jollibee. Magkano nagagastos mo doon? Almost 10 to 20,000 yan. A month? Kasi isang mo sa Jollibee, isang kain mo, nasa 5,000 yan eh. Papakainin mo linggo-linggo, doon sa isang buwan, ilan yan? 10 to 20,000 yan. Kasi sa kanila, yung amount na yon ay maliit. Pero ikaw, ang laki niyang pastor. Pag sinabi ko, halika, pakainin natin yung mga youth doon sa Jollibee, sagot natin, baka sabihin ko, ambagan lang tayo, 2,000. Yung 2,000, malaki na, ilalabas mo, papakain ka ng ibang tao, sabi mo, malalakihan ka. Amen.
Pero sino rito gusto mong pumunta ka doon sa dimension, sa level na yung 10,000 maliit na rin sa'yo? Kaya lang, may requirement. Anong requirement? Sa pinagkakatiwalaan, titignan ng Diyos, tapat ka ba? Yung 10,000 nga, di mo mabigay yung 1,000 kay Lord para sa tithes mo. Tapos sabihin mo, gusto kong pumunta sa 100,000. Sino rito gusto mo si Lord bigyan ka 100,000 naman? Sino rito gusto mo bigyan ka ni Lord 1 million naman? Posible o imposible? Yung iba kasi tumitingin sa iba, hindi kay Lord. Sino ang dapat mong tignan? Si Lord, siya ang source eh. Yung iba, tinitignan, abroad. Yan ang kasagutan sa pagyaman abroad. Pwede naman, kung yan ang pinapagawa ni Lord, galing pa rin kay Lord. Amen. Pero hindi porket nag-abroad ka, sigurado ka, ang daming napahamak sa abroad. So, ang kasagutan pa rin kay Lord, tapat ka ba kay Lord? Amen. Nung pumunta kami, nakita, hindi lang doon, dito, ang dami naming na-meet. First time kong nakakita, kumikita, 700,000, 1 million, 3 million a month. Sa Pilipinas, nasa Pilipinas sila. Bakit nagagawa nila yon? Kasi nakita, tapat sila. Kaya nilang ibigay ang para kay Lord. Sabihin mo sa katabi mo, maging tapat ka. Alam mo bakit? Kasi pag tapat ka, yung blessing na ibibigay sa iyo ni Lord, hindi lang para sa iyo. Sino rito gusto mo pagpalain ka ni Lord, hindi lang para ma-enjoy mo. Hindi lang para ma-enjoy ng anak mo, pero mai-enjoy ng anak mo. Ano sabi ng Bible? Dito sa verse na ito. Sa Proverbs chapter 13, verse 22. Ang sabi rito ng Bible, a good man leaves an inheritance to his children's children. But the wealth of the sinner is stored up for the righteous. Ang sarap naman yan. Yung ang inheritance mo, hindi lang para sa anak mo, kundi para sa anak ng anak mo. Dapat ang magulang yan ang isip. Isa kasi ang magulang ang isip, mag-aral ka anak ha, para pagtanda ko, alagaan mo ko. Wait. Sino itong iniisip mo? Anak, pagpapalain ni Lord ang magulang mo. At ikaw ay pagpapalain ng Lord, hindi lang ikaw, pati ang mga magiging anak mo. Ay maliliit pa anak mo, sabihin mo na ngayon yan. Palakihin mo na ganyan ang naririnig nila. Hindi yung anak, mag-aral kang mabuti para pagtanda ni nanay. Sa'yo ako. Di ba? Ang hirap nung wala ka na dahil hindi ka nagsipag, hindi ka napagkatiwalaan ng Diyos, hindi ka nakakuha ng yaman na galing kay Lord nung pagtanda mo. Pumunta ka doon sa isang anak mo. Sabi ng anak mo, nay, pasensya ka na, walang-wala, pwede ba doon ka muna kaya? Sige, lapit ka na sa pangalawang anak. Ay, naku, kalilipat ko, naghahanap pa po ako. Ay, hindi mo na alam kung saan ka pupunta. Punta ka na lang doon sa kapatid mo. Ay, matanda na rin yung kapatid mo. Ganon din pala yung mindset. Nasa anak din. Kawawa. Ganyan sa Pilipinas. Amen. Pero pag ikaw ngayon palang pinagpaplanuhan mo na, ang sarap na yung apo mo lalapit sa iyo, may mabibigay ka. Amen. Hindi ikaw ang nanghihingi, ikaw ang nagbibigay. Ano ang mas masarap? Nagdadrive ng kotse o namimigay ng kotse? Di ba? Masarap. Iba yan, ha? Ibang level yon, ha? Siyempre, yung anak mo, bibigyan mo ng kotse, anak. Birthday mo ngayon. Happy birthday. Wow! Ibang level yon, di ba? Why? Kasi nga pinagpala na tayo. Pwede ba palakpakan natin si Lord? Punta tayo sa ating introduction. The forgotten half of the prosperity conversation. Ang problema pagdating sa yaman, maraming mga Kristiyano na sana'y humingi. Tanong, masama bang humingi kay Lord? Parang hindi nyo alam ang sagot. Masama bang humingi kay Lord? Of course, hindi.
Sabi nga ng Lord, ask, and you shall be given. Ang problema ito, isip tayo ng isip sa paghingi, hindi natin iniisip ano nang ginawa natin sa naibigay. Tanong, may ibinigay na ba si Lord sa'yo? Maaaring before, nagpe-pray ka, Lord, pagpalain mo, nagkatrabaho ka, praise the Lord. Nagkaroon ka ng promotion, praise the Lord. Ang tanong, anong ginawa mo doon sa pinagkatiwala ni Lord sa'yo? Naging tapat ka ba? Stewardship is not about the size of what you manage. It is about the faithfulness with which you manage it. Yung katapatan mo sa pagmamanage ng nasa kamay mo. O tingin kayo lahat dito. Hindi mo pwedeng i-manage yung wala sa'yo. Huwag mong isipin, pag nagkaroon ako ng maraming pera, ito gagawin ko talaga. Naku, tutulong ako sa Christ the Rock kay Pian. Papagawa tayo ng ganyan. Diba? Yung mga pamilya ko, tutulungan ko. Sige nga, gawin mo, hindi pa, wala pa yung pera. So, hindi mo mamamanage yung wala ka. Ang namamanage mo yung meron ka. Kasi baka pag dumating yung iniisip mo, baka hindi mo naman talaga gawin. Madaling magsabi pag wala pa. Amen. May mga iba nga, Pastor, pag pray mo po, pupunta ako sa abroad. Pag nag-abroad po ako, magso-support po ako sa gawain dyan sa Christ kay Pian. Abay, pinag-pray naman ni Pastor. Nakapag-abroad. Nung nasa abroad na, nagka-amnesia na. Amen. Bakit madaling magsalita? Kasi wala. Minsan nga may magsasabi sa akin Pastor, kumusta po? Nagte-testimony kami ni Pastora about sa first fruit. Grabe, nung ginawa ni Lord, nag-first fruit kami. Alam mo, Pastor, gusto ko rin yung first fruit. Maganda yung first fruit. Oh, talaga. Oh, prepare ka. Next year, mag-first fruit ka. Opo, Pastor, paghahandaan ko po talaga yan. Ay, dumaan yung next year. Magpe-first fruit. Pastor, kasi kakamot na lang ng ulo yan. Madaling magsalita pag wala pa yung ima-manage mo. Ano ang susi para ma-manage mo yung malaki? Simulan mo kung ano yung nasa kamay mo. I-manage mo kung ano yung nasa kamay mo. 10,000, maging tapat ka sa 1,000. Ibigay mo para kay Lord. I-budget mo yung dapat mong i-budget. Gastusin mo lang yung dapat mong i-gastos. Huwag kang mangutang ng mangutang at yung utang mo, pambabayad mo sa utang. Para ikaw, makaranas ka ng pagpapala ni Lord. Amen. Hindi ibibigay ng Diyos ang mas malaki. Parang sa eskwelahan. Hindi ka pupunta sa grade 7 hanggat hindi mo na ipapasa ang grade 6. Amen. Yung iba sa inyo hanggang ngayong grade 6. Kasi hindi nyo maipasa yung grade 6. Sino rito gusto nyo na mag-grade 7? Di ba? Yung iba gusto na mag-college. Teka lang, gumraduate ka muna rito. Maging tapat ka muna rito. Amen. Para maranasan mo ang pagpapala ng Panginoon. Lagi mong tatandaan, you are not an owner, you are a manager. Ito po yung ating point number 1. Everything belongs to God. You are just a manager. Hindi ikaw may-ari. Sino may-ari? Si Lord. Ano ang sabi ng Bible? Basahin nga natin. Sabi rito, hindi ko alam kung nandyan. No? May verse ba dyan? Wala. Ayan. Sabi sa Psalm chapter 24 verse 1, the earth is the... Kasi sino raw may-ari ng mundo? Lord. Hindi ikaw. Yung iba kasi piling mayaman, gumawa ng sariling mundo. Amen. Si Lord ang may-ari ng mundo. Sabi mo sa katabi mo, si Lord pala may-ari ng mundo. And all, sabi mo, all its fullness. The world and those who, lahat ng nandito sa mundong ito, as far as your eyes can see, kay Lord yan. Amen.
Siya ang may-ari ng lahat. Kung si Lord ang may-ari ng lahat, dapat ang tanong natin, kaya ko ba? Hindi. Mapagkakatiwalaan ka ba ni Lord? Kaya ko kayang kumita ng 1,000,000 isang buwan? Mali ang tanong mo eh. Ang tanong, mapagkakatiwalaan na kaya ako ni Lord pag kumikita ko ng 1,000,000? Amen. Minsan kasi magre-rely ka sa skill mo eh. Magre-rely ka sa galing mo. Magre-rely ka sa talino mo. Mali yung simula mo. Simulan mo, mapagkakatiwalaan na ba ako ng Lord pagka may 1,000,000 ako? Ang problema, hindi ko alam kasi wala pa akong 1,000,000. O anong meron ka? Meron ako, computin ko sa isang buwan, meron pala akong 20,000. Mapagkakatiwalaan na ba ako ng Lord sa 20,000? Tignan mo. Dapat ito ang tithes ko, ito, ganito, ito. Naku, ang nalaging nasa sacrifice, yung para kay Lord. Pagka kinakapos, sino lagi nating hinihiraman? Maraming mga tao, ang unang, Lord, pasensya ka na. Kapos kasi ngayon eh. Naintindihan mo naman, Lord eh. Kaya hanggang ngayon, di ka makagraduate. Lahat ay galing kay Lord. Kaya ang tanong, kung gusto mong malaki ang ipagkatiwala sa iyo ng Lord, manager ka lang eh. Steward ka lang. Amen. Kaya ang tanong, ipopromote ka ba ni Lord? Parang sa trabaho lang din yan eh. Ang pinaka-boss, yung owner, tinitingnan niya, sino ba diyang kailangan ko ng isa pang manager dito sa area na to, kailangan ko ng supervisor, kailangan ko ng ganito. Sino ba mapagkakatiwalaan niya? Sino ipopromote ni Lord? Or nung boss? Siyempre, yung nakikita niya, mapagkakatiwalaan. Amen. Pag nalaman niya, boss, may kaso kayo siya, nahulihang nangupit ng gamit. Ipopromote ba yon? Hindi mapopromote yun, baka nga masisante pa yon. So tayo dapat maging tapat. Sabihin nga natin, tapat. Number 2. Anong number 2 natin? The principle of faithfulness. Faithfulness in small things open doors for greater things. Yung minamanage mong malaki, yan ang nagbubukas ng pintuan para sa mas malaking bagay na ipagkakatiwala ni Lord. Minsan tayo, hirap tayo sa maliit. At iniisip natin kung mas malaki lang ang budget ko, kung mas okay lang ang trabaho ko. Ang tanong, pati sa oras mo. Sinaniwala, si Lord naghahanap ng mapagkakatiwalaan, hindi lang sa pera. Pati sa oras. Amen. Bakit kailangan nating i-manage ang oras natin? Kasi lahat tayo binigyan lang ng Diyos ng 24 hours. Meron ba ritong sumobra ng 24 hours binigay sa'yo ni Lord? Ako, pastor, binigyan ako 26 hours. Walang ganun. Tayo, binigyan tayo 24 hours. Ilang araw sa isang linggo? 7. Pare-pareho tayo niyan. Bakit yung isa productive, ikaw hindi? O yung isang tao hindi productive, ikaw productive? Anong pinagkaiba? How you manage your time. Amen. Imaginein mo, sabi ng Lord, binigyan kita ng 7 araw sa buong linggo, yung linggo para sa akin. Sabi mo, naku, dami ko palang labahin ngayon. Lord, pasensya ka na. Mas mahalaga yung labada kaysa sa'yo. Grabe, pinagpalit mo si Lord sa labada. Bakit? Hindi mo na-manage yung time. Bakit? Umiksi ba ang oras? Hindi mo na-manage. So pati oras na maliliit na bagay, dapat yan, minamanage natin. Amen. Number 3, practical stewardship is a spiritual act. Ito ang problema ng marami. Ang iniisip natin na spiritual para kay Lord, yung pag-worship, pag-pray, pagba-Bible study, pagbabasa ng, ayan, para kay Lord yan. Pero yung pagbabudget ng pera, hindi na kay Lord yan. Sinong naniniwala, pati yung kaperahan mo, part ng worship mo kay Lord. Amen? How you handle the money, kasi kay Lord yan eh.
Huwag niyong isipin na ang pag-handle niyo ng pera, pagbabudget niyo, pagbabayad niyo ng utang, hindi yan spiritual act. Getting out of utang is a spiritual thing. Bakit? Kasi ang sabi ng Bible, ang may utang ay alipin ng pinagkakautangan. Sakit naman magsalita nung hindi lang ako nakapagbalak magagawa, alipin ka niya eh. Amen. Sabi ko kay Pastora, minsan ano ba naman itong home credit na to? Sa susunod na araw pa naman ang bayad, tawag ng tawag. Sa isip-isip ko, wala pala akong magagawa. Alipin ako nitong, kaya ayoko na. Dahil minsan, wala pa naman yung due, 2 days pa naman, tatawag sa phone mo. Ba naman to? Kasi nga, naalipin ka. Sabi mo sa katabi mo, umalis ka sa pagkakaalipin. Ha? Kaya simula ngayon, no more utang. Sabi mo, no more utang. Pastor, may utang. Magbayad. Magbabayad tayo ng utang tong taon na to, next year. Sabay-sabay tayo. Sarap. Bakit wala na tayong mga utang? Malaya na tayo. Amen. Hindi na tayo alipin ng ating mga pinagkakautangan. May mga babasahin akong mga ilang verses dito. No? At tingnan natin anong mga makikita natin dito. Upang mas maunawaan natin yung atin. Hindi ko na nailagay yan, mga kapatid, pero nandito yan. Proverbs chapter 6, verse 6 to 8. Bago ko basahin to. Sino rito, pagka nagbukas ka ng mga Facebook, mga YouTube, may mga tinatawag tayong mga financial advisor. Amen. May mga financial guru. Pag pinakinggan mo to, grabe, ang galing magturo niya about finances. Ang dami mong matututunan. Amen. Sino rito gusto matuto paano ayusin ang budget, ang pera? Sinong gusto niyong teacher? Sa Bible, may in-encourage ang Bible na teacher natin. Okay? Basahin natin to Kung may Bible kayo, wala kasi yan hindi ko nilagay sa PowerPoint. Sulat nyo na lang. Proverbs chapter 6. Verse 6 to 8. Sabi ng Bible, go to the ant. Lumapit ka sa langgam. Gusto mo matuto, Rubilin, sa pag-handle ng finances, lumapit ka raw sa langgam. Langgam baka mamaya rito, asan ba yung mga langgam na yan? Sabi ng Bible, go to the ant, you sluggard. Consider its ways and be wise. Consider its ways. Isipin mo yung pamamaraan ng langgam. Gayahin mo para tumalino ka. Sino ang mas malaki utak? Ikaw o langgam? Kumuha ka ng microscope. Buksan mo yung ulo ng... Parang walang laman, pastor. Yun na nga Parang walang laman. Ikaw ang daming laman. Di mo mailabas yung laman. Amen. Tingnan nyo, sabi ng Bible, go to the ant. Lumapit ka sa langgam. Yung mga nanonood, lumapit ka sa langgam. Consider its ways and be wise. Bakit daw? Ang mga langgam, it has no commander, no overseer or ruler. Ibig sabihin, walang nag-uutos. Ang commander, nag-uutos. Amen. Ang overseer, nag-uutos. Binabantayan. Amen. Ang ruler, ganun din. Verse 8, yet, automatic alam ng langgam, yet it stores its provisions in summer and gather its food at harvest. Buti pa daw yung langgam, alam. Alam niyo ba ang langgam? Napansin ninyo ang langgam? Napansin ko, pag buwan ng Mayo, ang daming lumalagabas na langgam. Napansin niyo? Natanong niyo na ba bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi alam ng langgam ang June, tag-ulan. Pansinin nyo, pag yung June, July, itong mga tag-ulan, wala ka masyado makikitang langgam. Bakit nandun na sa mga lungga nila Bakit? May provision na kami. Ready na to. Hindi na namin kailangan lumabas. Nakapag-ipon na kami, nag-imbak na kami nung summer. Amen? Kaya yung sipag yan, tiyaga yan, yung langgam.
Trabaho ng trabaho yan. Yung tagtuyo, di pa umuulan. Tiyaga yan. Kuha ng kuha, nag-iipon. Pag napuntahan nyo yung mga bahay ng langgam, punong-puno yan. Para pag tag-ulan, may harvest na lang. Di ba? Tayo iba eh. Pag summer, gastos ng gastos. Bora dito, bora doon. Swimming dito, swimming doon. Pag may birthday, gastos, utang pa, birthday lang, para maganda. Gagastos ka, pahanda ka ng pagkain, hindi nyo naman nauubos, pamimigay mo lang din. Ang dami mong gastos. Pag nangailangan na, hirap nang maglabas. Pag may opportunity ng magnegosyo, ang hirap nang maglabas. Isa nga may nababalitaan ako, ang murang binenta nitong property na to. Kung may cash lang ako, binili ko na eh. Kaya lang, wala kang cash. Pero imagine mo, kung may naitabi ka at may mga opportunity na dumating, may mailalabas ka. Pag may emergency na nangyari, may ilalabas ka. Bakit? Natuto sa langgam. Pag may nagtanong sa'yo, anong sekreto mo? Paano ka yumaman? Bakit ngayon milyonaryo ka? Pumunta ako sa langgam. Lupit na? Langgam pa lang yan, may matutunan ka na. Sabi mo, mag-ipon ka. Mag-budget ka. Huwag kang gastos ng gastos. Ang mga langgam daw, hindi nila kinakain yung iniimbak nila. Tinatabi lang nila yan. Para ngayon, pag kailangan na nila, meron na silang kakainin. Ang sabi ng Proverbs chapter 22, ito mga babanggitin ko, wala po to, hindi ko na ilagay. Proverbs chapter 22 verse 7. Ito yung sasabi ko sa inyo. The rich rule over the poor, and the borrower is a slave to the lender. Ang nangungutang ay alipin ng pinagkakautang. Okay, mga kapatid, huwag na tayong ang utang. Sabi mo sa katabi mo, huli na yan. Amen. Now, in Proverbs chapter 31, matuto tayo sa Bible Proverbs chapter 31, verse 16 to 18. Ang Proverbs chapter 31, tungkol po ito sa noble wife. Ito yung karakteristik ng noble wife. Tuwing Mother's Day, ito yung laging binabanggit. Ito po ang noble wife. At isa sa karakteristik na gustuhan ko dito sa noble wife na ito, ay dito sa verse 16 to 18. Mga husband, ito daw yung dapat makita sa mga noble, matitinding asawa. Mga asawa, dapat ganito daw kayo. Ano daw? She considers a field and buys it. Malupit. Bumibili ng lupa. Si mother. Si wifey. May nakita raw na magandang lupa, field, binili. Siguro nanghingi sa asawa na. Basahin natin. She considers a field and buys it out of her earnings. She plants a vineyard. Galing sa kanyang kinita. Other words, dapat mga mami, mga wifey, magaling humawak ng pera. Pastor, housewife lang ako. Huwag mo lang ilang ang housewife. Ang mga housewife, yan dapat ang magagaling magpalago ng perang iniiwan ni hubby. Amen. Yung tipong magugulat yung husband mo, paano mo napagkasya? 5,000 lang pinadala ko sa'yo. Iba to. Merong subito. Amen. Iba to. May side negosyo to. Nagbabay and sell pala. Ito, bumibili ng lupa Amen. Ang sabi rito, he buy a fields out of her earning. Tingnan nyo pa to, verse 17. She sets about her work vigorously, masipag. Her arms are strong for her task. She sees that her trading, nagte-trading pa, pastora. She sees that her trading is profitable. Alam niya kung kumikita o lugi. And her lamp does not go out
At night, sa ibang translation, she does not allow her house to be in dark. Ayaw maputulan ng Meralco. Malupit ang noble wife. Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw yon. Ha? Sino rito, pagka pinagkatiwalaan ka ng pera, kaya mong palaguin? Amen? Huwag mo sabihin, babae lang ako. No, ang mga babae magaling sa pera yan. Amen. Oh. Punta tayo sa pang-apat. Last. Tapos na po tayo. Number 4. Number 4, yan. Stewardship builds a legacy. Binasa natin kanina sa Proverbs 13:22, ang totoong yaman, hindi mo lang napapakinabangan. Ang totoong yaman, napapakinabangan ng anak mo at maging ng mga anak ng anak mo. Ibig sabihin, apo mo. Yan ang totoo. Meron kang legacy na naiiwan. This is generational, hindi lang personal. That's why mga magulang, every decision that we are making, hindi lang tayo ang naapektuhan. Naapektuhan ang ating mga anak, naapektuhan ang mga anak ng ating mga anak. Hindi pa pinapanganak. Ano yan? And I want to read yung last verse natin as we close. Sabi rito ng Bible, honor the Lord. Honor the Lord with your wealth. Ano yung wealth? Kung ano nasa kamay mo, yan ang wealth. Tanong, yung sinabi diyan sa Proverbs chapter 3, verse 9 to 10. Suggestion or command? Tingin nyo, suggestion or command? Command ni Lord yan eh. Na dapat daw, i-honor natin siya sa pamamagitan ng ating yaman. And then sabi rito, with the first fruit of some of your crops. Yung ba sinabi? Ano sabi niyan? With the first fruit of some or all? Pag sinabi yung all, lahat. Lahat ng nakukuha natin kay Lord, dapat ginagamit natin para i-honor siya. At the moment na yan ay ma-honor si Lord, ang sabi ng Bible, then your barns will be filled to overflowing and your vats will brim over with new wine. Sino rito gusto mo mag-overflow ang blessing ni Lord sa buhay natin? Kaya lang, na-honor ba si Lord kung anong meron tayo? Amen? Pwede ba tayong tumayo ngayong hapong ito?